Magandang araw sa inyong lahat mga ka-DRRM. Ako po ay retired Regional Director ng Office of Civil Defense Region 2. Nag-retire ako ng September 2020 after serving my term from 2016 up to September 2020. Sa kasalukuyan, nagtuturo ako sa College of Forestry and Environmental Management sa Isabela State University, Cabagan Campus. Dalawang subjects ang tinuturo ko. Ang una ay Disaster Risk Reduction and Management. Ang pangalawang subject na tinuturo ko ay Climate Change Adaptation. So with that introduction, sisimulan ko itong i-present sa inyo ang aking advocacy. Kasi noon pa, noong 2020 pa, ko pa nabuo itong concept na ito of automating disaster risk reduction and management na makakatulong sa ating mga local chief executives from the highest to the lowest political structure, which is the barangay. Ang inspirasyon ng trabahong ito ay nung naglakad ang unang tao sa buwan na si Neil Armstrong noong July 20, 1969. Paglabas niya sa lunar module na nagland sa buwan, siya ang unang lumabas. Tatlo sila actually. Neil Armstrong ang commander ng mission, si Buzz Aldrin yung lunar module pilot, si Michael Collins yung command module pilot. Pero si Neil Armstrong ang unang lumabas, being the commander of the Apollo 11 mission. Sinabi niya, man's small step is mankind's giant leap. So, naglakad siya sa buwan ng ilang minuto, sinundan siya ni Buzz Aldrin, and then pagbalik nila sa lunar module nila, sinabi ni Mr. Neil Armstrong ang good luck, Mr. Gorsky. At that time, may space race ang USSR at USA kung sino mauna sa kanila sa space exploration. Actually, naunahan sila ng USSR because ang unang taong nag-circumnavigate ng Earth is si cosmonaut Yuri Gagarin ng USSR. Kaya lang, naunahan naman siya ng USA through Mr. Armstrong na maglakad sa buwan. So, nung binanggit niya ang Mr. Gorsky, nagtaka yung ang lahat. Sino itong Mr. Gorsky? Baka Russian cosmonaut ito. Pero at that time, iisa lang ang Russian cosmonaut na may letter G ang apelido. That was Yuri Gagarin. So, naging successful yung mission na yon. Bumalik sila sa lupa. At pagbalik sa lupa, ang unang-unang tanong ng mga reporters kay Neil Armstrong, who is Mr. Gorsky? But hindi sinagot ni Neil Armstrong. So, sa succeeding media appearances ni Mr. Armstrong, tinatanong palagi, sino si Mr. Gorsky? Hindi niya sinasagot, not until after 25 years, in 1994, matanda na siya, sinagot niya. Ang sabi niya, noong 1939, nung bata pa siya, siguro mga 8 to 9 years old, mahilig siyang pumalo ng baseball. So, pinalo niya yung isang araw, pinalo niya isang baseball sumakabilang bakod.
So therefore, kailangan niyang kunin para may paluin siya ulit. So pagpunta niya sa kapitbahay niya, sa kabilang bakod, may narinig siyang nagtatalo. Isang magandang dalaga at isang hindi kagandahang lalaki na manliligaw ng dalaga. At pinipilit ng manliligaw na lalaki na sagutin siya ng dalaga. At dahil maganda yung dalaga, hindi naman gwapo yung nanliligaw, ayaw niya talaga. Pero sa inis niya, dahil makulit yung manliligaw, ay sinabi niya ito, sige, sasagutin kita kung ang malikot na bata na kapitbahay ko ay maglakad sa buwan. And that was in 1939. But after 30 years, in 1969, naglakad siya sa buwan. Kaya naisip niya, itong si Mr. Gorski, yung senaryo na yon ng pagtatalo ng isang magandang dalaga at isang hindi kagandahang lalaki. Pero whether or not nagkatuluyan yung dalawa, hindi niya alam. So that is the story of Mr. Gorski. So kaya ko ipinupunto ito dahil at that time in 1939, imposible na may maglakad sa buwan. But 30 years later, in 1969, naglakad siya sa buwan. Kaya ako pinupunto yan mga ka-DRRM is that because itong presentation na ito, sa tingin nyo ngayon ay maaring imposible. Pero kung pagtuunan nyo ng time, patience, perseverance, pwedeng makamit ninyo ito in the future. So, ang basis ko sa paggawa ng concept na ito, sa project na ito, ay mga issuances ng government like RA 7160, that is the local government code, RA 9729, that is the Climate Change Act, RA 10121, that is the Philippine Disaster Risk Reduction Management Act, wherein na-derive ang Hyogo Framework for Action effective, which was made effective from 2005 to 2015. So na-expire na yung Hyogo Framework for Action. Ngayon, ang ginagamit na natin ngayon is the Sendai Framework na sinalo niya ang Hyogo Framework 2015 to 2030 and other joint memorandum circulars. Itong presentation na ito will illustrate ang theory, DRRM theories versus actual ground conditions. So ito yung sinasabi ko na in effect ngayon. Sendai Framework, there are 4 items here. Ang pinakauna, at pinaka-importante siguro, understand disaster risk. Kasi pag hindi mo maintindihan ang kinakaharap mo, ay walang mangyayari sa'yo kasi hindi mo naintindihan. At saka itong building back better. So self-explanatory naman itong 4 na ito. So I will proceed. To give you a profile of Region 2, there are 89 municipalities, 4 cities, 5 provinces, and a total of 2,311 barangays. Isabela being the biggest province, Batanes being the smallest province of Region 2. So itong project na ito, kaya automated, ginamitan natin through the system na naisip ko, ginamit nag-recruit ako ng mga IT, mga estudyante na gumawa nito. Actually, pro bono itong nagawa dahil wala namang budget ito.
ang kapalit lang nito ay yung certification sa mga estudyante na nag-OJT sa opisina ko. So mapili ako noon, gusto ko, ini-interview ko yung mga OJT ko na estudyante from Cagayan State University at Isabela State University bago ko sila kunin as OJT and bigyan na certification as na nakatapos sila ng OJT sa opisina ko. So ginamitan ng GIS, so ito yung GIRAF, ang ibig sabihin Graphical Information System na ginamit ko for risk analysis and flood forecasting enhancement. Any kind of risk kaya ng GIRAF na ito na i-automate. So ito yung logo niya. So ang concept nito ay maaring tawagin natin paperless o less paperworks. Kailangan mo lang yung baseline data. So ito, para kang nagmamaneho ng sasakyan, ng kotse, alam mo ang bilis mo through the speedometer, alam mo kung gaano yung RPM mo, alam mo kung mainit siya to the temperature gauge, alam mo kung marami ka pang fuel through the fuel gauge. At tulad din yan dito, dashboard lang tayo titingin. Kung ikaw local chief executive, dito ka lang titingin. So makikita mo na dalawang panels niya. Ito ang baseline data panel, ito ang graphical illustration panel. So any click dito will show you yung pagpipilian mo kung anong province ang gusto mo out of the 5 provinces of Region 2. Ngayon kung nakapili ka na ng province, pag-click mo dito, any of its municipalities naman. So pag nakapili ka ng municipalities, any of its barangay. And any click dito sa taas will change the graphical illustration. Ito naman left side, ang baseline data or database. So any click mo dito will change the baseline data in accordance kung anong province or in accordance kung anong municipality and in accordance kung anong barangay ang napili mo rito. So in other words, magja-jive itong dalawang ito. So tignan natin kung paano magtrabaho ito, dahil ang baseline data na naisip ko lang noon is from household, kasi concerned ako sa disaster risk reduction which involves people up to its the last part, kung paano siya mag-visualize, paano siya mag-project sa trending of what is happening in your area of concern. So next session, ipapakita ko sa inyo yung example kung anong nagawa rito, and mag-comment kayo kung ano ang gusto yung malaman or magtanong kayo ng questions. Ito ang FB Messenger contact details ko. Tandaan po nyo yan para makontak nyo ako. But for now, I will end this session. But pag nanood ulit kayo ng next session, makikita nyo na kung ano yung sinasabi ko na disaster risk reduction and management na automated through the use of dashboards. So maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you.